So ngayon, etong mga 'to, yun ang nagagalit sila. Kasi kita mo kay Erap, 'di ba, inaresto si Erap nung nagalit yung mga supporters ni Erap, pero ang kagalingan ni Gloria nun, hindi niya binastos si Erap. Oo, correct, correct. Naka-house arrest si Erap, merong nasa veterans. Si Gloria, kahit binastos sa airport, naka-house arrest sa veterans. Mm. Si De Lima, nung inaresto si De Lima, nakiusap si De Lima, bisitahin niya muna yung kanyang mga anak. Pamilya, mm. Pinagbigyan. Umuwi pa si De Lima nung nandun na yung arrest warrant. At saan siya Mm. dinala? Sa Krami. NBI detention facility, hindi sa Krami. ano, mm. Hindi siya sa ordinary jail. Ordinary kulungan, yes. Eto, kauna-unahan 'tong presidente binastos niyo. Itong kauna-una, sabi nga ni Freddy Aguilar, nasubaybayan niya lahat ng presidente ng Pilipinas mula kay Diosdado Macapagal hanggang Mm. ngayon. Ito lang Mm. kauna-unahang presidenteng ganitong binastos ng nakaupong Mm. presidente. Mm. Hindi ginanyan si Erap, si Erap ay natanggal ng upheaval, EDSA. Nirespeto pa rin nung pumalit Mm. na gobyerno. Mm. Tao Mm. na ang nagpatalsik kay Erap, Erap, mm. pero nirespeto pa rin ni Gloria. Eh, ito, hindi naman 'to pinatalsik ng tao, eh. Mm. Si Duterte, nung siya ay natapos, siya ang pinakamataas na trust rating sa recent presidents ever. Ever! Unprecedented Ibig approval sabihin and trust rating at tapos the end of presidency. kaya ka nga nanalo dahil nangako ka ng continuity. At umano yung mga tao sa'yo, naniwala kaya ka nanalo, kaya ganyan kalaki ang boto mo, Mm. BBM. Tapos ganyan, ibibigay mo sa banyaga, ang pakiusap na nga lang ng matanda, litisin siya sa Pilipinas. Mm. Tas hindi mo pa pinagbigyan? Ipakita natin, i-flash natin dito ang ating mga OFW na nag-Finland. Wait, ayan, pinost ko Maliit yun, eh, teka. ang Finland po, maliit lang ito na bansa. Maliit nga lang ang population ng Finland. So, maliit lang din ang Filipino community dun sa Finland. Nagulat nga ako, ang Mm. dami, kakaiba. Oo. Akala ko nga magiging 10 lang ito or whatever. Tignan mo yung Ito, Finland. ayan. Eto sila. Ayan. Maliit lang ang Filipino community niyan, Oo, lahat ng Yan ang lahat na yata ng Filipino sa Finland nagsama-sama. 'Di ba, maliit lang ang Filipino community sa Finland. Tapos nakapag-gather sila ng ganyan. Kung nasaan yung mga pro Marcos? Mm. Bakit walang nagra-rally na pro Marcos sa Europe na ganyang kalaki ngayon? Meron nag-rally yung sa massive killing, kineme, tapos yung accent ni ate mukhang hindi man lang nakauwi ng Pilipinas kahit isang Hindi na beses. hindi na ano yun, ano Mm. yung mga yun, kasama yun ng CPP-NPA, yung mga NGO yun, Oo. Akbayan saka CPP-NPA. Pero Mm. yung mga ordinary Filipinos, yan ang ordinary Filipinos. Mm. Yan ang yan ang walang organized group. Ano lang yan, mga Yan yung magkakachika lang. walang halong kemikal, organic na Magkakachika organic. Hindi, magkakachika lang kasi yan, or meron silang mga Mm. mini organizations, yung mga organizations ng cultural, yung mga Mm. ganyan. Pero Mm. pupunta yan. At ang maganda kasi diyan, yung mga pumupuntang yan, may papel yan. Kaya malakas ang loob niyang pumunta diyan. Ngayon, kung ikaw supporter ka ni Marcos, wala kang papel, hindi ka makapag-rally kasi baka mahuli ka ng Mm. pulisya albatros, 'di ba? Mm. Itong mga 'to, may mga papel yan. Kaya yung malakas ang loob na napakita yung mga pagmumukha nila diyan, 'di ba? Mm. Kaya September 23, 'pag nagplano yang mga yan, can you imagine ilang bansa ang nasa Europe? Girl, magplano lang, 5 bansa lang, sabihin natin 5 bansa, ay 5 Mm. bansa, ano ba sa mga major? Mm. UK, Spain, Italy, Germany, Netherlands. Sabihin natin yan lang, 5 lang. Tapos ang toka Mm. nila 100 each. 500 na yun, girl. 500 na yun. True. 500 na yun. So, galit ang mga 'to. Mm. 'Di ba? Galit yung mga yan. Nakita niyo naman ilan ang bumoto kay Inday, 29,000. Oo. Ang bumoto kay Lenny, 11,000. Mm. Oh. Papaano kung tupakin yung 29,000 na yun sa Europe? Correct. Oo, correct. And, hindi nila maa-afford 'to. Hindi nila maa-afford 'to. Well, ano 'no, we have to consistently show up. We have to really, really consistently show up.
Alam Hindi mo ko ba alam kung nakita mo ba yung isang video na pinakita ko sa'yo? ang ang Milan pa lang, ang Milan pa lang, Milan, hindi Italy, Mm, Milan. Milan mm, lang kaya niyang mag-produce ng 1,000 warm bodies. Milan pa lang 'yan. oo. Kasi ang Milan ang isa sa mga pinaka-organized na Filipino community, sa Europe. Sa Kaya nga nung Europe. pumunta yes, kaya nung pumunta sina Alan Cayetano nun, naalala niyo yung mga taga Milan? Wala kasi ako nun, hindi ako Mm, nakahabol, late ako. Kaya yung sina, 'di ba Ate Enhance nung nag-ano tayo sa Switzerland, nakailang parang 500, naka 300 atang guest noon. mm, Noon sa Geneva, yung may gathering kami noon nung nagpunta sila ng International Human Rights, ng UN Human Rights Committee. Meron tayong forum na parang mm, nakaabot tayo ng 200 or 300 kasi maliit lang naman yung venue kaya limitado lang. Mag-galvanize 'yan. At mm. remember, yung mga supporters, karamihan ng supporters ni Bongbong Matamis. Mm, sa Europe, karamihan dun mga sosyalera or mga mm, pasosyal. Eh, yung mga supporters mm, ni Digong, dito talaga yung, "Halika, let's go!" Ganyan. Ganyan yung mga yan. mm, Ganyan yung mga yan, "Let's go." Pero sinasabi ko sa inyo, Milan pa lang na DDS kaya nila mag-produce ng 1,000. mm. Correct. 1,000. And ano, the value of the OFWs is different dun sa value ng mga voters dito sa Pilipinas. Kasi nga, yung mga OFW, yan yung influential sa family eh. So, merong multiplier effect ang OFW. Merong multiplier effect yan na wala dito sa, sabihin nila kasi parang, ay hindi, onti lang naman yung boto na yan, ganyan-ganyan. No. But OFW is a multiplier. Isa lang yan, pero dahil galing sa kanya ang pera ng pamilya, oh, the that OFW can definitely influence kung ano yung magiging politics ng kanyang mga ano no, mga kamag-anak dito sa bahay. That's for sure. Ayan. Hindi ko alam kung nakita mo na tong video na to. And I think ano no, that's why it's important to really ano no, to really go out and to join any mass movement to express our disgust with what they did to PRRD. This is today. Sino Uh, sino organizer niyan? Parang hindi ko nga kilala organizer niyan. I do not know also, grabe yung mga organization nila dito talagang ano na eh, yung hindi mo na Iba-iba maano, na, hindi 'no? mo iba-iba na, hindi mo na malaman kung sino. So ito, kanina lang daw 'to nangyari, ayan, meron dito magtataasan sila, magfi-fist sila dito, itong mga riders. Sabay-sabay silang magfi-fist ng kamay. This is a motorcade. I do not understand why they have to do yan. Ayan, nagsisigawan na sila. Ayan, nagfi-fist Lagyan na mo sila ng kamay. lagyan mo kaya ng volume para marinig namin. Teka. Ayan, nagti-3 ano sila, yung honk 3 times, yung tot, 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 yung Duterte honk. Ayan, nag-honk sila ng ano, 3 times. Ayan, nag-fist sila, oh. Nag-fist sila. Sabay-sabay silang nag-fist. Sabay-sabay silang nagaganon. And ano no, talagang they are hurting. I mean, they do not want this movement to spill over. But we should not stop. I mean, sa totoo lang, ang pinakamadaling i-organize ngayon dito sa Pilipinas, lalo na dito sa NCR, is the motorcade. It's the motorcade. Kasi you do not need to get a permit for that eh. And kasi moving naman yan from one place to another, ganyan. All you need to do is really to to find a starting point, go together, 'di ba? And Order of Eagles, motovlog at biker, sabi ni Ate Kusmat. At hindi ano 'to, Order of the Eagles, motovlog at bikers. Can you imagine? These are not known DDS groups na talagang Yes. for DDS. This is just like a Mm. private, association, Mm. Mm. 'di ba? This is private association. Yeah, So oo. so ang imagine mo yang mga yan, they spontaneously organizing because they are Mm. really alam mo, ang problema kasi ni Bongbong, ang mga tao naman, dapat ang ginawa na lang niya, sa Pilipinas na lang nilitis. Kasi, makukulong mo din naman eh. Pero yung mga tao, hindi magiging ganyan kagalit. Kasi, Oo, yun naman lang hiling ni PRRD, na dito niyo ako litisin. Kaya nagagalit ang correct. mga tao ngayon. Let's put this in context, no? Nagagalit ang mga tao ngayon dahil isinuko ninyo sa banyaga. That is the bottom Correct. line. That is the bottom line. Ang mga OFWs nga, gusto nilang makauwi, doon na lang i-serve ang sentence sa Pilipinas, no? Mm. Kasi nga, kung matitegi ka na rin lang naman, mas gusto mo nang itong mga to, mas gusto na lang nilang mategi sa sarili nilang bayan. Correct.
lalo na yung mga katulad ni PRRD, okey? Mm. Lalo na yung mga taga-probinsya. Kasi kayong mga taga-Manila wala kayong konsepto na gusto niyong mategi sa Manila. Ang mga Mm. taga-probinsya, kung saan sila pinanganak, doon nila gustong mahimlay. Correct, correct. It's very important. That is a Aminin mo very, sa very mga probinsya, important Filipino value, ah. ami mga Manila wala ng ganyang konsepto. Ang mga taga-probinsya, lalo na taga mga Mindanao, lalo na mga Mm. taga Mindanao, mas gusto ng mga taga Mindanao na sa Mindanao sila mategi. Mm. Kung mahihimlay na sila, gusto nila yan do'n. Ang mga taga Manila wala na silang ganyang konsepto. Alam mo 'yon? So ngayon, etong mga 'to, 'yun ang nagagalit sila. Kasi kita mo kay Erap, 'di ba, inaresto si Erap nung nagalit yung mga supporters ni Erap, pero ang kagalingan ni Gloria nun, hindi niya binastos si Erap. Oo, correct, correct. Naka-house arrest si Erap, merong nasa veterans. Si Gloria, kahit binastos sa airport, naka-house arrest sa veterans. Mm. Si De Lima, nung inaresto si De Lima, nakiusap si De Lima, bisitahin niya muna yung kanyang mga anak. Pamilya, Pinagbigyan. Umuwi pa si De Lima nung nandun na yung arrest warrant. At saan siya mm. dinala? Sa Krami. NBI detention facility, hindi sa Krami. ano, Hindi siya sa ordinary jail. ordinary kulungan, yes. Eto, kauna-unahan 'tong presidente binastos niyo. Itong kauna-una, sabi nga ni Freddy Aguilar, nasubaybayan niya lahat ng presidente ng Pilipinas mula kay Diosdado Macapagal hanggang Mm. ngayon. Ito lang Mm. kauna-unahang presidenteng ganitong binastos ng nakaupong Mm. presidente. Mm. Hindi ginanya si Erap ay natanggal ng upheaval, EDSA. Nirespeto pa rin nung pumalit Mm. na gobyerno. Mm. Tao Mm. na ang nagpatalsik kay Erap, ERAP, mm. pero nirespeto pa rin ni Gloria. Eh, ito, hindi naman 'to pinatalsik ng tao, eh. Mm. Si Duterte, nung siya ay natapos, siya ang pinakamataas na trust rating sa recent presidents ever. Ever, unprecedented Hindi approval siya and trust rating tapos at the end of presidency. kaya ka nga nanalo dahil nangako ka ng continuity. Umano yung mga tao sa'yo, naniwala kaya ka nanalo, kaya ganyan kalaki ang boto mo, Mm. BBM. Tapos ganyan, ibibigay mo sa banyaga, ang pakiusap na nga lang ng matanda, litisin siya sa Pilipinas. Mm. Tas hindi mo pa pinagbigyan? Mm. Uy, eh, si De Lima nga nung inaresto nakiusap si De Lima na bago Mm. siya ikulong dalhin muna siya sa ano, bisitahin niya muna yung mga anak niya. Mm. Oh, 'di ba? Kaya ngayon, ang masasabi ko lang ay, alam niyo, may tinatawag na karma, okey? Ganito lang 'yan, ang mga Duterte ngayon, nasa bottom na sila, rock bottom na ang mga Duterte ngayon. Oo. What is the only way what is the only way if you're rock bottom already? Go up. And Sasa, I would just And like if to add something, ah. kung ikaw ay nasa tuktok, what is puwedeng tumaas ka pa. Oo. Dalawa yung puwede mong direksyon, puwedeng tumaas ka pa or you go down, 'di ba? Mm. Kaya ngayon, you put the Dutertes rock bottom, and the Mm. Filipino people will always side with the underdog. Correct. Ngayon, 'wag niyong ako, may mga nakikita na ako na mga kakampiks Mm. na masama sa panlasa nila yung sinuko yung Pilipino Oo. sa banyaga. May Mm. mga nakikita na ako na high Mm. profile. Hindi lang sila Mm. sasalita kasi nga bababoy na. Masama sa panlasa nila yun, na magre-review girl, may kasaysayan. Mm. Magre-review ng kasaysayan, yang mga yan. I-aano niyo si De Lima, o di pag-aralan natin papaano ba inaresto si De Lima? Mm. Si De Lima pinagbigyan, eto nakita natin ang ginawa ni Torre. Nakikiusap lang na hintayin yung anak, ayaw. Ayaw rin papasukin, ayaw rin silang pagkitain. Sinabi Ayaw na ni PRRD that Inday is her counsel, but ay no. And on top of that, Inday is the Vice President of the Philippines. 'Di eh, ba? si De Lima nakiusap na gusto niya munang makita yung mga anak niya bago siya Mm. ikulong. Si De Mm. Lima ay nabibisita ng kanyang mga anak. Si De Mm. Lima ay nakakapagtrabaho. Remember, si De Lima bilang senador ay sumusweldo bilang Sitting senador as a habang senator. nasa kulungan. Si Mm. De Lima ay may desk. Si De Lima ay may Mm. mga files. Si si Digong kahit ballpen at papel hindi ka puwedeng magpapasok sa detention center niya. Si De Lima may mga files, nakakapagsulat, may mga love Mm. letter na Mm. pinapaano sa sa mga tao. Oh, tapos kay Digong, alam mo kay Digong, bawal ang bisita bawal magdala ng papel at ballpen.
Grabe 'no? Grabe. Grabe, Oh, tangina talaga. And i I would just like to ano ha, I would just like to emphasize this kasi baka mawala sa isip ko, eh. All the things that they did to a previous president dito kay Pinoy hindi binastos, kay CGMA hindi binastos, si Pinoy hindi binastos ni PRRD, 'di ba? Kahit pa sabihin natin na ang dami-dami ring mga hindi magandang nangyari nung panahon ni Pinoy, 'di ba? Hindi 'yun ginawang issue ni PRRD when he became the president. And this is the first time na makakaranas ng ganitong pambabastos ang presidente ng Pilipinas. And nakiusap a nakiusap si Mindanaoan president. first The Mindanaoan first president. Mindanaoan president. And you're going to treat him this way? And ang ano niyan, ang eksena niyan, ito na, ang kwento sa kaparangan, nung Mm. anak ng bayani, nakiusap kay PRRD no'n, Mm. "Wag mo namang ipakulong si Noy." Oo. Nakiusap ng gano'n. Mm. Tinupad o hindi ni PRRD ang pangako niya? Tinupad niya. Tinupad niya, oo. Tinupad niya, 'di Mm. ba? So, ngayon, yang ginagawa niyo kay PRRD ngayon kung anong ano, eh, this is actually you cannot justify to me na you have to surrender a Filipino to a foreigner. When all this time, na 'pag may nakukulong na Pilipino abroad na may kasalanan gusto mong pauwiin. Kahit kahit naka-ano, kahit sasabihin mo murder kasi, hello may mga OFWs na murder pero pinapauwi natin para sa Pilipinas Mm. mag-serve, nililigtas mo Mm. pa. Mm. Oh, O 'di ba hindi kina-claim ba nga ni BBM yung kay Mary Jane Veloso, at 'di si ba? Mary Jane Veloso ay convicted ito ng drugay. Mm. Hmm. 'Di ba? So ano 'yan? Anong klaseng pambabastos I think this will sink in a while 'no, sa mga tao, sa mga Pilipino. This will sink in after a while, kung gaano katinding pambabastos 'tong ginawa kay PRRD. Yung iba kasi ano, eh, yung parang sobrang shocking kasi 'no, sobrang bilis, sobrang swift na in one day he was arrested and, balled up in an airplane and sent to The Hague. Nobody expected that this government is going to be this abusive. And sa totoo lang, pagka nag-uusap-usap nga kami 'no, ng mga friends, sabi ko, ang mali natin, sa totoo lang, ang mali natin, dinala natin itong mga Marcos na 'to sa level natin bilang tao. Yung kasamaan nitong mga Marcos na 'to, hindi pang-tao, panghalimaw. At ang mali natin, we expected na mahihiya sila kagaya ng tayo na mahihiya sa mga bagay na hindi maganda. Yung ina-expect natin hindi naman siguro niya papahiyain yung tatay niya. Hindi naman siguro because we will not embarrass our parents, 'di ba? At ang mali natin talaga dito, pinakamatindi nating mali dito, we expect that they are human levels pagdating sa mga evil and wrongdoings. They are not. They are monsters. Monsters talaga. Kaya nga yung sinasabi ko, kayong mga tahimik ngayon, and you are in the ano 'no, yung wait and see mode, PRRD allowed the Marcos comeback. Pinalibing ang tatay, binigyan ng disenteng libing. Hero's burial pa nga, inallow. Pero ginawa pa rin 'to ng mga Marcoses sa kanila. Kayong mga pink at mga yellow na nakiki-co-op dito sa administrasyon na 'to at kayong iba pang mga grupo ng mga Pilipino na ayaw pang makialam, na ayaw pang intindihin yung mga nangyayari. You think meron kayong pang-bargain na, "Hindi tinulungan kita dati, hindi ganyan, ganyan." You think they're gonna go soft on you? Hindi, Of course not. hindi ngayon kasi common pa enemy niyo, si Digong, mga Duterte. Eh, kung napabagsak na nila mga Duterte, sino na pagbabalingan nila? Sa Mm. tingin niyo kakayanin niyo Mm. ang Marcos Romualdez tactics? Eh, wala kayong pera. Saan kayo Mm. tatakbo? Amerika, kakampi ni BBM ang Amerika. Mm. Pupunta kayo ng anong tatakbuhan niyo. Tapos yan that's gonna be the ending, 'no? Nakita na Mm. natin 'to sa history. Like for example, kay Cory nagsabuatan sila no'n, yung CPP-NPA ganyan, People Power, Kuno, Emerald. Nung napagkaupo na ni Cory, sila na yung pinagbalingan, talagang ubos ang lahi. Oh, Mm. ubos ang lahi kayo no'n, 'di ba? Tapos ngayon, 'di ba pati nga yung Vice President nga ni Cory tinaboy niya, si Doy Laurel. Mm. Can you Totoo. imagine si Doy Laurel?
Kaya And Doy Laurel was supposed to Doy Laurel is supposed to be the flag bearer of the party. Ang pinalit dahil mas winnable daw si Cory, siya yung pinatakbo, gano'n. kasi Pagkatapos nung kasi nga namatayan asawa ni Ninoy, eh. Pero nung nagkaroon ng EDSA Revolution, at naging ano na nga siya, naging, Vice President na nga 'tong si Doy Laurel. And, well, siguro gano'n talaga 'no, yung mga tao talaga when they get the power, they change. Ayun. So yung mga napag-usapan nila about Philippine policies, about things that has to be done in the country, wala na, thrown out the window na. 'Di ba? So eventually, Doy Laurel resigned as a Vice President of Hindi siya Cory. nag-resign. Hindi siya nag-resign. Umalis siya! Nag-resign siya! Nag-resign. Ha? Alam ko hindi siya nag-resign, girl. Sa cabinet siguro, baka nag-resign sa cabinet, gano'n. Nag-resign siya sa ano, May tinanggal siya sa letter siya na which because I do not want to be part of your nag-resign siya ng Secretary of Foreign Affairs, si sa cabinet, nag-resign sa cabinet. Ayun na nga, ano to, history is repeating itself right now kasi we never learned our lesson, eh. I think this is the lesson and I think this is the proper closure for the Marcos history. Kasi iko-close ito ng kasaysayan, eh. Hindi kasi na-close yan nung 1986. Correct. Ngayon And nakabalik. actually may dugo yung may ano kasi, sabi ko nga, the reason why the Marcos was able to come back is because yung mga kumontra rin sa mga Marcos noon are not exactly very honest. Kaya nung They're naglabasan. not, Actually, nakita na natin ang tunay na ugali ng yellow at ng pula. So ngayon, we already saw you in full view. Nakita na ng mga Pilipino. Nakikipagsabuatan yung yellow sa mga pula. Ngayon, nakita na ang tunay na ugali na kung ano pala yung totoo pala ang chika na ganyan pala ugali ninyong mga narcos. Hindi ba? Ganyan pala talaga ugali ninyo. Yellow. Ganyan pala talaga ugali ninyo, mga yellow. Kakampi ngayon kay ni Marcos. Kaya nga, masasabi ko lang sa yellow at pink, asan kayo sa discussion ngayon? 'Di ba? Nakiki-cheer kayo pero makakabalik kayo sa kapangyarihan? Meron din Diba? palang tipon-tipon sa London ngayon. Malaki yan sa London, yung organization sa London. Malaki rin sila sa London. Ano nga yan? Kaya nga, yung mga foreigners ngayon, lalo na yung mga Dutch, this is very something new to them. Na ICC suspects ganyan yung rally. Very, very new to them. True. Actually, yung mga Pilipino dyan sa Netherlands, pagkakausapin kayo ng mga Dutch, may mga taga-Netherlands ba dito? Sabihin nyo sa mga Dutch, yung Netherlands, kumukup-kup sila ng organization recognized as a terrorist group by the EU. Nandyan sa Utrecht, yung CPP and PA. At kinukup-kup ng Netherlands. Yan ang sabihin nyo sa mga Dutch. Tingnan natin kung di magalit. At sabihin nyo, yan ang mga nagrarally ngayon against Duterte. Sabihin nyo sa mga Dutch yan, ulitin. Yung mga nasa Netherlands ngayon, pagtatanong kayo ng mga Dutch, sabihin nyo, yung mga nagrarally against Duterte, ito ay kasapi ng organization recognized as a terrorist group ng EU na kinukup-kup ng Netherlands. Nasa Utrecht. Yan ang sabihin ninyo. Can we say IOC kidnapped our president? Well, PRRD is kidnapped. That's for sure. There is no valid justification ng pag-deprive ng liberty ni PRRD. Diba? Ayun. Anyway, pagsalitain natin si Ma'am Susan Vedasto. Hello, Ma'am Susan. Hello. Hello. Yes po, go ahead. Yes, how are you? Okay naman po kami. Kayo po, kumusta po kayo? Okay po. Nasa Bahamas po ako. Nurse po ako dito sa isang rehabilitation center. Psychiatric Rehabilitation Center in the Bahamas. Kumusta po dyan? Okay naman po. Kukunti lang po kaming mga Pilipino dito. Most of us are nurses and doctors, and some are housekeepers and caregivers. Nanonood po kami ng mga... May patitipon-tipon po dyan sa Bahamas? Wala po. Wala pa? Wala pa. Pero, nanonood po kami sa news sa YouTube. Okay. Babalitaan po namin lahat yung mga nangyayari sa Pilipinas. And most of us are Duterte supporters. May mga din, supporters ng mga Pingkilawan dito, pero konti lang sila. Di ba kayo nag-aaway-away? Hindi naman. Ayan. Okay.
Anyway, ayan, meron po kayong gustong i-share na na story or something that you want to ask? Wala naman. Yun nga lang, nung 2022, hindi ako nakaboto. Mhm. Ayan. Sandro, wag kang mag-spam. Wag kang mag-spam. Okay? Or otherwise ibablock kita. Tigil-tigilan. Dapat pagka magbabash creative or manto-troll, creative dapat. Hindi pwedeng ganyan. Sige na nga, ano na kita. Asan na si Sandro? Ayan. Ayan, ban ka na. Sige. Ayan. Pakitin natin si Michael Ferraran. Hello, sir. Hello, welcome back. Thank you, Paul, Madam. How are you? We're very glad that I've seen you. Okay. Thank you, especially Queen Moisture for all her investigative, what do you call this, analysis of all the one, and it really helped a lot of us to understand the case. And yeah, I think tama si Queen Moisture about last year that we were at that time we were shouting about how the AFP and PNP are not doing anything, but because we were not at that point, but now we are at this point. There's no turning back, guaranteed. And I think they really pushed the button. And I would also agree also with regards that this is an optics for the ICC, wherein especially with the geopolitics that to get that their credibility in the world stage. Hello, Queen Moisture. I'm from Uzami City, UK. Oo. Okay. Naalala kita. Yes. Yes, this is my third. Tanong nyo sa kanya ang Parohi. ang kondisyon ng Osami City before PRRD. Yeah. I think I mentioned this on our about it before, di ba? Yeah. I mentioned this, and even funny now because the two guys that yung sa voice, the voice na actor si Seferino, and also this other guy before that na naging Big Brother or something. And then what they call this? Sabi niya nag-respond kasi sila dito. Nag-respond na sila ng deserve. Nauting kay lahat. Nabulabog sila lahat. Na they came from the Paruhinog. Especially si Safurino, that her mom, his mom, and his dad was really in the Kuratong Balileng, what do you call this, inner circle, core circle. So na-expose talaga sila. So yeah, and yeah, like I said, with regards to the optics of ICC, this is the optics of the ICC. They really want to redeem it. That's why when, especially again, thank you very much, Queen Moisture, na you expose it, na how the government has actively communicated to the ICC, and it was really accelerated because they're running out of funding and they're running out of credibility and everything. So unfortunately, Trump is not on their side. So isa yung bagay na yan. But I think, like I said, we just hope and pray na, because it's been a stressful week for everybody. It's really been a stressful week for everybody. I just posted earlier a video of me and my wife was just talking, and then my wife was just crying and watching the interviews. And because it's not only about Tatay Diggs now anymore. This is the fight against a Filipino president who betrayed his country. And I think this is a really big deal. And to top it off earlier, especially knowing that they really want to create this chaos and divide. Kasi inappoint pa nila yung bagong new chief ng BARM without even consenting and everything. So there's so much. I think they're really getting hell-bent in doing martial law. Then aside pa dyan, I think si Lisa Marcos also is still questionable. She has a very difficult predicament down there. It would be a diplomatic disaster or PR disaster, knowing what she's in. And then also, everything shows how incompetent Marcos is. Because he is just following orders. He couldn't even talk properly. Wala siyang masabing tama. And lastly, I'm just gonna say this. Lahat na nagtraidor sa Pilipino, si Anyo, Rimulya, all of you guys are marked forever beyond your grave. You have betrayed the Filipino people. Masakit to sa Pilipino, hindi to matatanggal sa kwan. And also thank you also BBM for just putting us on a world stage. This is the change that the drastic change that we really need. Kuya, kaya nga, Yes. the people that we should be talking to right now are no longer Filipinos. We cannot
alam na natin alam na natin na maraming supporters si PRRD. We don't need to convince Yeah, anyone. exactly. Alam ng mga Pilipino kung ano nangyari nung panahon niya. Alamin nyo, kaya nga ang taas ng approval rating eh. So Yeah. the next step now is to actually talk to your foreigner friends when they That- ask you. And When they ask you, tell them everything that's happening, what's going on, and Yeah. and ganon. Ako talaga, yun Yeah, talaga correct. ang totoong laban. Kasi Duterte now is going to be a historical figure. Okay? Yeah. Global historical figure. Ako sinasabi ko, they may convict Duterte in the present, but Duterte will be acquitted by history. Exactly. And like I said, even throughout this especially yung nagpipick na yung problem natin ngayon, I knew already that we really need to highlight this to the international audience because they are so blinded when engulfed with mainstream propaganda, left and right, with all the funded Western NGOs na aligned sa NED. And yeah, I think it's the foreign. This is the time where OFW should work hand in hand to comment to all media outlets, foreign media outlets, and explain to them. Hypocrite, baka gusto mong umakyat. Baka gusto mong makipag-usap dito at umakyat, pwede kang umakyat, hypocrite. Sabi niya kasi nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 kaya mahirap i-apply ang Article 50. Pero si Duterte ginawa ang alleged crime against humanity before 2019. Nakakatawa yung statement mo, pero kung gusto mong umakyat, bibigyan kita ng oras. Yeah, exactly. I think it's important we discuss this so that we can highlight everything. May konteksto lahat ba? True, ayan. Mikael, meron ka pang gustong, naalala kita Mikael, kasi kanina doon sa TikTok, meron akong nakausap na yung nangyari doon sa mga paruhinog, hindi naman daw yun ay, Maris, yung audio mo may nagba-bounce. Okay po, sige. Oo, yung TV mo yata or yung cellphone mo or whatever, ayan, okay. So, sabi ganun nung sinik yung bata parang sabi niya, hindi ako naniniwala yung nangyari naman sa paruhinog, hindi natin sigurado kung shootout talaga yun. Hindi yata niya alam kung gaano karami ang baril ng mga paruhinog. Hey, my God, Joey. Back in the days, Joey, kahit military, papunta pa lang sila sa Dipolog, sa region, sa island mismo ng Northern Mindanao. Wala na, nakatago na yun mga sila. Hindi nga sila maka-raid eh. Hindi nga ma-raid yan sila eh. Tahimik lahat. And sad to say now ngayon, Ma'am Joey, is mas malala yung governor namin ngayon at saka yung nakahawak ngayon. Kasi dikit masyado sa Marcoses. So everything is funded with the ayuda. Kaya wala kaming rally sa province namin. Wala kaming rally, sabi ko, anak ng puta, pinipigilan ko na lang ang sarili ko kasi alam mo na may pangkababayan tayo showcase doon na ayaw natin makuha yung mga kuha natin. Sa national stage na ako kasi this is the national area, hindi mo na ako makokontrol in terms of national pride. Iba na to, iba nang usapan to. I will do anything to protect the sovereignty of our country. Anyway, thank you again for remembering me and hopefully we can chat again. Thank you. Sure. Yeah. Anytime. Thank you, Queen Kamoy. Sure. Ay, yung mga taga-London, mag-organize kayo sa September 23 or earlier. Sa Birmingham, go-organize ako sa Birmingham. Hindi, we need to be in The Hague. Alam mo yun, kailangan ng warm bodies. Sa Hague, sa Hague. Alam mo yun, kasi we need to show force, We Yeah. need to show force dyan. Kasi, naiyak tuloy ako. Yeah. Hindi tayo iniwan ni PRRD. Yeah, hindi nga eh. That's how painful it is. That's how painful it is because he did everything for us. He didn't ask for anything. Hindi nga niya pinagyayabang eh. Hindi nga niya pinagyayabang lahat eh. Yung mga stories ngayon na lumalabas na yung tinulungan niya, he didn't ask for recognition or acknowledgement. Wala. It's just stories confirmed from families who are very thankful of him. Pero tayo, and sad to say, makikita mo talaga I have friends that are just laughing. I unfriend ko agad diretso kasi I know already their patriotism is not the national interest. It's only their self. I think it's already misaligned. And like I said, I always said, I'm not in love with Tate Digong. I've never been. I knew about his story. We know all about a lot of his story, but coming from a political family as well, we look for this role model. We always look for role models. And we look for leadership and governance, good governance. It just so happens Tatay Digong showed it to us. It just so happens he gave us the light. He gave us hope. Tatay Digong is a symbol of hope for our future. And we can do that together. And I think this is the paradigm that we really need now. The paradigm of shifting all this. Kasi nakikita, like earlier, Sas was saying, lumabas na talaga, nakita natin yung kulay ng left. Nakita na ang kulay ng pink. Nakita na natin ang kulay ng mga politicians. It's time to bin them.
ilagay na natin sila sa ilagay na natin sa ilagay na natin sila sa con. Come on, no ifs and buts. Everything, Cayetano, whatever, ngayon lang kayo nag-uumpisa, nag-uusap, you're commenting because you already see the uproar. But that's too late. Where were you? Where were you? Where were you? Were you at the Villamar Air Base gate? Were you there? Nandun ba kayo? Nandun ba kayo? Helping Bongo, helping the notary guy nga mapirmahan yung Alam mo, gusto ko lang before, sorry to interrupt you, Mika. Yeah, it's okay. Meron lang ako gustong i-shout out. I never expected this. Journalist siya sa isang anti-Duterte na pahayagan. Yeah. Kinontak ako. Gulat nga ako. Hinahanap ako. Nasaan ka na? Kasi di ba suspended? Suspended ako. So, hinahanap ako. Sabi niya, Sas, where are you? Ganyan. We're waiting for your live. Ganyan. Sabi niya, hindi ako I cannot comment in your post kasi nga because I work. Tapos nung ginugol ko kung sino siya, girl. Editor siya ng isa siya sa mga editor. Mamili na kayo kung anong klaseng editor ng isang kilalang anti-Duterte na pahayagan. Hindi tabloid, major broadsheet. Yun na lang. Hindi tabloid, kundi major broadsheet. Nagulat na nga ako, sabi ko, baka kasama kayo sa 127 million na po habang nag-uusap tayo. Baka kasama kayo sa 127 million na reach na hindi niyo ako pina-follow kasi nga kinahihiya niyo ako. Charot. Oo. Pero binabasa ka parate. Ganun naman yan di ba? Pag halimbawa lalo na kung karamihan sa yung maano ba sila? Ma-ostracize ba sila? Mga ganyan, di ba? Na itatago, mo ako, guilty pleasure. May mga guilty pleasure. Tapos itatago nyo na, alam mo, pinabasa. Pero yun yung mga tipong, Joey, alam mo, may sasabihin sa akin yung sikreto, huwag mo ko ikakahiya, pero huwag mo sasabihin sa kanila kasi nakakahiya. Tapos sabihin na kanila, sabi mo, Joey, ano yun? Go. Ano? Alam mo, binabasa ko si Sas. Pinapalo ko. Tapos ikaw naman, oh my God, ako rin pinapalo ko. Ganon yan. Tigilan niyo ako. Bex, yan naman yung pangarap mo, Bex, di ba maging guilty pleasure? Yeah. Guilty yung mga, hindi mapigil, pero sarap na sarap. Exactly. Diyan yung masarap. Diyan yung matamis. Oo, di ba? Correct. Alam nyo, para akong porn. Yes. Hindi yung pagmamayabang na nanonood kayo ng porn, pero sarap. Pero ginagawa mo gabi-gabi bago matulog. Yes, ganyan yan. Hindi nyo pa, unless talaga makapal yung mukha mo at wala ka talagang, pagmamayabang mo talaga, yung nanonood ako ng porn kagabi, ganyan. Wala naman nagaganon unless talagang garapal ka. So, ako ang porn sa buhay nyo. Ayaw nyo aminin, pinanonood nyo ako, sinusundan nyo ako. Pero, enjoy kayo. Same goes with Ma'am Joey. Guilty pleasure. Guilty pleasure. Kasi, tama ka talaga dyan. Ang dami dyan. Nagulat ako sabi ko, guilty pleasure. Di ba? Binabasa nyo ako. Halimbawa, yung parang chief of staff dati ni Marcos, ganyan, sabi niya, fake daw yung sinasabi ko, ganyan. Tapos, lahat ng pinupost ko, fake. Paano fake yung 42 yung nasa Toronto Fares? Sabihin lahat ng sinabi ko, fake. Kung lahat ng sinabi ko, lang. Binabasa mo ko. Kachot lang. Ba't mo binabasa? Diba? Ba't mo binabasa? Kasi, ako, marami akong hindi binabasa kasi talagang alam kong wala akong matututunan sa kanila. Hindi ko binabasa. Hello, Kamoisture. Mrs. Karen. Fighting. Fighting. Kasi ito mga to, naiintindihan ko yan. Naiintindihan nila ako. Naiintindihan ko kayo, naiintindihan nyo ako. Dahil pare-pareho tayo ng buhay. Lahat tayo, mga ordinaryong Filipino, like yung mga OFWs, ano ba yung buhay nila? Alam ko paano sila umangat dyan, paano nagsimula. Ngayon, kung hindi ko mo dinanas, yung mga dinanas ng mga to, ako kasi dinanas ko lahat, dinanas ko walang kinakain, dinanas ko kumakain ng leftover food. Yeah. Expired pa. Dumating ka sa point na at yung nung nakatira ka sa Sub-Saharan, sa Southern Europe, nung nakatira ka sa Southern Europe, na-experience mo bang kumain ng Southern Europe delicacy na pagpag? Ay, hindi naman pagpag. Yung leftover food lang naman ng food leftover court. Fresh food pa yun, girl. Marami, kasi grabe ang food waste ng mga Pilipino sa food court na hindi uubos. So, yun ang kakainin mo, di ba? And naranasan ko matulog sa Luneta dahil wala akong bahay kasi nga pinapili ako ng let's not talk about it. Di ba naranasan ko yung hirap ng buhay. Kaya alam ko yung tumira ako sa ordinaryong street sa Manila na may looban. Kayo ba na nagsasalita ngayon dyan? Alam yung ibig sabihin ng looban, kayo mga camping. Nagiging issue lang sa inyo yung looban pag may natitegi. Kaya ako, pag may natitegi na mga ganyang neighborhood, dahil tumira ako sa mga ganyang neighborhood, ang unang-una kong tatanungin, kakausapin ko mga kapitbahay. Kaya kita mo si Aling Sheila,
Nabuko ng kapitbahay. Oh my God, yung grabe, ang daming lumalabas. Ang daming nagsi-speak out na ginagamit yung mga pictures. It's so, True, nauubos na. Ayan. Si Ayan. J. Matthew, sabi ni J. Matthew, ako lumaki sa looban. J. Matthew, tama ako o mali? Alam ng mga taga-looban kung sino ang dealer, sino ang snatcher, sino ang kriminal. You cannot hide these things sa mga ganyang lugar. Kaya, pag ganyan, kakausapin mo ang mga kapitbahay. Sabi ni Hypocrite. Mga kapitbahay pa mismo nagsuplong yan, looban. Naku, Oo, for sure. For gago sure, for ka. sure. Susumbong kita. Tama, Jay? Correct, correct. Sabi ni Hypocrite, di naman po siguro kailangan umakyat dyan to prove my point. Yun nga yung problema, Hypocrite, wala kang point. Kaya namin pinapaakyat kasi gusto namin maintindihan yung sinasabi mo kasi barag-barag yung sinasabi mo. Ano bang point niya? Sabi niya parang hindi na mag-a-apply yung Article 59 kasi hindi na raw tayo member ng ICC. Pero yung mga crimes daw, yung mga alleged crimes daw, napatunayan. Hindi ko maintindihan yung point niya. Wag na. Wala namang point. Wala na yan. Wala na yan. There's no, talo na yan. Bangag na yan. Ayun. But anyway, Hypocrite, sa totoo lang, bibigyan kita ng oras pag umakyat ka. Pero kung comment lang yung gagawin mo dyan, and bala ka sa buhay mo dyan. Ayun. Kung gusto mong panindigan yung punto mo, umakyat ka para matapang. Ayun. Anyway, bigyan natin ng moment si Maris. Hello, Maris. Yeah. Okay. Ayan. Hello, good evening po dyan sa Pilipinas. Good evening. Opo, afternoon po dito sa The Netherlands. Ay, ayan. Taga The Netherlands. Oh, Netherlands. Opo. Actually, may pagtitipon po kami kahapon sa The Hague. And kasama po namin sila Spoke Roque at saka si Senator Robin, nanginginig po. Robin Padilla. Opo. And ang saya po kasi parang ang dami po namin at may gusto lang po ako i-share na experience na parang na-realize ko po talaga yung kahalagahan ng mga ganitong pagtitipon dito sa ibang bansa. Kasi kahapon po habang kumakain po kami sa isang sulok, may dalawang may Dutch couple na lumapit sa amin. At nagtatanong po na sabi niya, anong plug yung nakabagay dito? Sabi nung Dutch couple po. Tapos sabi po ng kasama ko, ay Philippines flag po yan. Tapos nagtanong po yung babae, sabi niya, anong ginagawa niyo dito? Sabi niya. Tapos ang sabi po nung kasama ko, ay nandito po kami to support President Duterte. And he's a good man, that's why we're here to support him. Parang ganun yung sagot ng kasama ko. Tapos, sumagot pa yung Dutch na lalaki. Tapos, ay parang hindi po nila naiintindihan yung sabi ng kasama ko. Tapos sabi ko po sa kanya, yung former president po kasi namin sa Pilipinas sa ICC Detention Center. Tapos bigla po sumagot yung lalaki, sabi niya, ay, oo, yung nasa news na tapos naka-action po siya na parang bumabaril. Tapos niya yung nasa news na parang yung pumapatay daw, parang gano'n po yung sagot niya. Tapos sumagot po ako, sabi ko, ay hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo at ginawa niya po lang yun para maging safe po ang Pilipinas. At naging hard po siya sa mga kriminal at ginawa niya po yan at ginawa po niya lahat para maging safe po ang mga Pilipino sa Pilipinas. Tapos naging ko po doon, na-realize ko po talaga na pasensya na po talagang nanginginig kasi ako kasi awang-awa po talaga ako kaya kay President Duterte po at saka kay BP talagang haggard po yung parang talaga yung iba po talaga yung pakiramdam. Pero na-realize ko po talaga at sana sa mga kababayan ko po na nandito sa Europe at sa ibang sulok ng mundo na makisali po tayo sa lahat ng pagtitipon dahil mahalaga po mahalaga yung pagtitipon at maipakita po talaga natin yung mensahe at masabi po natin sa mga katulad ng nakausap namin kahapon po sa The Hague nung couple na masabi natin kung ano po talaga yung totoong nangyayari sa Pilipinas at sino po talaga si President Duterte. Yun lang po. Yeah. And, correct. Commendable. Yes. Thank you po. Yes, and nandito po kami and sa lahat po na kung mayroon dito mga nanonood kay Miss Joey sa 23 po may meet and greet po ulit. At kung sino pong pumunta sa The Hague po ulit at kasama po namin ulit si BP. So yun lang po Miss Joey. Hindi ganito yung mga Pilipino sa Europa kasi kayo talaga ang frontline defense. Opo. Kasi baka pwede kasing, halimbawa lalo na yung mga manggagaling sa baka pwede kami mag-chip in, no? Kung may pangangailangan kayo, mura lang naman ang Flixbus. So, lalo na yung mga nasa malalayo, no? Yung mga sa Netherlands, Diyos ko dahil, magkano lang naman ang Trump, tigilan niyo ako. Kayang-kaya naman po, Miss As. Kayang-kaya sa bulsa yan. Opo. Pumunta ng dahig, magkano lang yan mula, mura lang yan, tingnan niyo ako. Pero yung mga manggagaling sa labas, baka naman pwede kami mag-chip in. Ako mag-chip in ako, no? Baka, yung mga, kasi yung Flixbus kasi, Joey, pag binook mo yan in advance, medyo makakachamba ka pa dyan minsan ng mga 19 euros ng balikan. Diba, aminin nyo, huwag na kayo magmaganda kung yun lang naman. Diba? So, yung mga nasa Netherlands, mag-offer naman kayo ng baka pwede kayo mag-offer ng couch sa mga pupuntang galing
ibang lugar sa Europa para menos gastos ba, menos gastos. Mm. Actually, nakakatuwa po talaga kahapon. Ang dami po namin doon. Yung iba po, iba-ibang iba-iba galing, may galing UK po, may galing France, at saka Yeah. sa Belgium. Nakakatuwa po kahapon kasi yung iba talagang pumunta doon, nag-book po ng hotel para lang po makisali po doon sa gathering kahapon. At makikita mo talaga yung pagmamahal at suporta po talaga nila kay President. Pero ako po yung realization ko talaga kahapon, tuwang-tuwa po ako na kahit paano may dalawang banyaga po kaming nakausap at napaliwanagan po namin kung sino po talaga si President Duterte at ano talaga totoong nangyayari sa At sa totoo lang yan ang dapat nating trabahuhin, ano? Yan Yes, yung dapat nating yes. trabahuhin, Ma'am Maris, eh. Opo. We need to be the foreign relations. Tayo yung foreign Opo, kasi relations. ang yung balita dito kahit saan ka, pupunta ka sa ospital, pupunta ka pag nakabukas po yung TV, makikita mo po yung mga negative news po dito na yung mga binabalita nila about po kay PRRD, yung katulad ng 25 to 30,000 na pinapatay. Ako po talaga pag may katabi ako at nanonood kami ng balita, pagkatapos po pinapaliwanag ko po talaga. At sinasabi ko hindi po yan totoo. Tapos sinasabi ko po, pinapaniwala ko po talaga na sa amin 80 to 90% po talaga para po kami kay PRRD. Ganun po siya ganun po siya kabuti po na presidente. Maris, nakita mo ba yung yung petition? Opo. Yeah, Minsan, Senate actually, too. naka ano po yun, Maris, sa mga Yun group ang chat po pabasa namin. mo. Maris, yun ang pabasa mo sa mga foreigners. Kaya ko nga siya ginawang Okay. English para Okay pwede nyo po. siyang pakita. Kasi nandun na lahat ng facts, no? Para maintindihan nila, nandun na yung mga facts. Kaya hindi mo na kailangang mahirapang mag-explain. Pabasa mo na lang, sabi mo, ito, tingnan mo kung Sige po, siguro sa susunod po, misas ng namin, baka mag-print po kami at kung may mga magtatanong po ng mga lalapit sa amin, ibibigay po siguro namin at yung yes, exactly, Mm. exactly. So Joey, Mm. ano mo nga, ano mo sa screen yung Highlight. petition. Opo, at isi-send ko rin po Ay, sa oo. mga group chat namin kasi may mga group chat po kami dito at ito po yung ano ko po sa kanila na magpe-print po kami sa isa-send po sa akin para maibigay po namin kasi para po sa akin mahalaga po talaga na malaman ng mga banyaga na ito na mabuti po yung presidente ng Pilipinas na si PRRD po. Correct. Sige, Joey, alis na rin ako para makaakyat yung iba. Bigyan natin ng space yung ibang yung Yeah. ibang mga Thank you, Queen Kamoisture, Miss Joey, Maurice, Thank thank you, you. Michael. God bless, Okay, God bless. visit ha. Visit Yeah. parate. Ayan. Yeah. Thank you. Okay. Thank you very much. Ayan. Okay, thank you, bye. Diba?